Yan, bali good morning mga Art of Field Vlog. So meron na naman tayo ditong property na binabibisita sa atin ni seller para ibinta. Ito po ay may sukat na kalahating ektarya dito po sa Lopez, Quezon. So kung yung mapapansin doon sa may kubo na yon, yun po, isusum natin yung kubo na yan. Ayan po yung barangay road papasok dito sa property. Then ito po ay pathway. So may plano po siya gawin barangay road din. Going naman po doon sa barangay Tigas, papunta po ng barangay hall. Ito po ay may plano na po ito na 3 meters din na karsada. So ito na po yung property na half hectares na pinabibinta po sa atin. So kung mapapansin po nyo dyan, yung may bakod na yan. So bago ko po ikutin yung mga baguhan pa lang po dyan sa ating YouTube channel, yung hindi pa po dyan naka-like, subscribe, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na property. So ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog, ay muli na naman yung samahan dito sa pag-ikot sa property na may sukat na half hectares, so kalahating ektarya, 5,000 square meter. So mapapansin po natin yung kahangganan po natin dito na property, so nagpabakod na. Yan po, bagong pabakod pa lang, then ito na po yung ating property. Ito po yung pinakang start ng property niya. Tutuhugin po tayo dito ng barangay road na mayroon po tayong sakop na rice field na 2 pitaks. Kung inyo mapapansin po yung guhit na yan, saka yung isang tinatapatan ng nyug, yan po, susum ko yan. Yan po yung may pasak na yan. Yan po ay nadadalhan pa ng kalahating ektarya. Then dito hanggang doon sa may kabilang kanto po yung may ibang kulay ng palay na yon. Iba na po ang karatig nating may-ari, may bunga na pang palay na yon. Ito po yung mga hindi pa nabunga. Ito po yung nasasakupan ng kalahating ektarya. Tapos ito na po yung reality ng property niya. So napakalapit po sa town proper ng bayan ng Lopez. So may ilang puno pa po ng niyug ako nakikita dito. Nasa 21 kapuno po ng niyug na kagandahan mamunga. Then may mga fruit berry po dito sa loob ng property na katulad nito, langka. Ito yung langka, oh. Tapos may chiko, may mangga. Yan, 2 puno ng chiko na malaki. So napakalaking puno po ng chiko, napakasarap na fruit berry niyan. Yan, mapapansin po natin yung pinaka reality niya dito, flat na area. Tapos hanggang sa may taas po may boundary. Basta kukuha lang po tayo dito sa property na nasa original title pa po. Huhugot lang po tayo dito ng kalahating ektarya. Yun lang po ang pinagbibinta po dito na kalahating ektarya. Kung sa kuryente at tubig, meron po tayo dito. Sa source ng signal ng cellphone, meron din. May converse na PLDT Wi-Fi na yan din po. Makikita ninyo yung poste ay mismo nasa ating property. Dito, portion na pwede pagtayuan ng bahay sa area ng property na yan. So napakaganda po nito. Para sa mga naghahanap po dyan, na mga lagi nag-i-inquire sa akin ng mga small cut lang po na hinahanap. Ito na po, pasok na po sa inyo itong budget. Ito po, small cut na ito. So tutuhugin po tayo ng barangay road. Mapapansin naman po ninyo, ito na po yung barangay road. So ngayon pa lang po, hindi pa nadidiretso, hanggang dun pa lang sa may kubo kaninang inistarta natin ng video dun, yung pa lang po yung barangay road. Pero ito naman po ay may plano na dito mismo sa ating property dadaan. Kagandahan po ano. Dito sa may area na to, pwede tayo maglagay ng bahay. So business, pwede tayo maglagay kasi ito ay barangay road, dadaanan yung property. Dito nga po pala, nilakad ko lang nasa 5 minutes mula po dun sa barangay road, papasok naman dito. Kung galing naman tayo ng Lopez, sa town proper po ng Lopez, so nasa 5 kilometro lang po tayo. So abutin lang tayo ng 10 minutes na biyahe. Kung matuli naman po ang ating service, so wala pa pong 10 minutes papasok dito sa property. Ang kagandahan po nito talaga ay mayroon pa tayong mga produkto na niyug. So flat na area, may kuryente, maraming kapitbahay. So maganda rin po itong area ng pag-alagaan ng mga manok. Dahil malayo tayo sa kabahayan, pwede tayo maglagay dito ng farm, yung mga sasabunging manok. So pwede dito gawin natin small farm ng manuka na panabong, kasi medyo up lang ng konti. Mapapansin natin doon sa may kawayan doon sa taas, may boundaryhan naman na po dyan. Basta kalahating ektarya, kukuha lang tayo dito sa kabuhan ng sukat ng TCT title na ito. Kukuha lang po tayo dito ng kalahating ektarya na pinagbibili. So yan, mapapansin nyo yung mga nasadalang po na niyog. Yan yung mga nasasakupan pa na niyog. Merong kababaan na niyog na kalakasan bumunga. Then may 2 pitak na rice field na nasasakupan. Yan po, pwede sa mga buyer dyan na gusto po yung ganito na property. So pwede ito. Napakaganda ng reality ng lupa. Yan, papakita ko sa inyo dito yung area po ng lupa, ano. Napakataba ng palay. Ito yung palay na tanim dito sa rice field na nadadalhan. Yan, so nyo mapansin, talagang mataba ang lupa.
So hanggang doon sa may boundaryhan po, doon sa may saging na yon, gumilid lang po tayo doon. Makikita naman po ninyo doon yung pinakang guhit, dahil yung kalapit po natin dyan na property, yung may bakod na yon, so nagpasukat na po siya. So dito lang po sa may boundary na ito, dito natin hindi alam kung hanggang saan dito nakukuha yung kalahating hektarya na ibibinta po sa atin. Pero pag i-abil nyo yung property na to, so pwede naman po natin itong iparelocate at hugutin ang kalahating hektarya. So sabi nila ay ready to transfer na daw po ito sa bibili. Wala na po magiging problema sa title, kasi pag binili nyo ang kalahating hektarya, pwede na po itong i-transfer sa pangalan ninyo. So dito napakaganda rin dito mag-halaga ng baboy sa area na to, kasi talagang mapapansin nyo na maganda yung reality ng pagkalupa niya at plat na plat po. Yan, basta sakop lang po natin dito sa area na ito ay 21 kapuno. So kung magpapagawa tayo ng bahay, pwede tayong pumutol lang yung dyan. Meron tayong anahon na makukuha ang pambubong, may kawayan. Napakagandang area ng bahay dyan sa may taas na yan, may kawayan na yan. Plat na plat itong baba na to. Tapos dyan sa may gitna natin kukuha ng 3 meters naman ng barangay na gagawin naman po na right of way patungo naman po sa kabilang barangay ng Tigas. So dito po ay napakaganda ng reality ng lupa, napaka-fresh air, tahimik ang lugar. So pwede ito sa mga investment po na naghahanap ng small cut kuryente, hindi tayo mahirapan, napakalapit lang po. Kahit dito sa tabi ng palayan na ito, pwede tayo magawa ng bahay. So mataas naman po siya, hindi siya mababa na area. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-Artupil Vlog, i-abil nyo na ang property na half hectares na ito. So mura lang po ito binibinta ni seller, sa 500 po ito ay binibinta niya. Negotiable pa naman po, hindi kayo na lang ang umusap sa seller. Kung mapapagkasunduan po nyo mabawasan pa yun, wala naman pong magiging problema yan. Yan, dito po yung area pa ng isang pwedeng paglagyan ng bahay, yung portion pa po na pwedeng pagtayuan ng bahay. Ano, napakaganda nito dito sa may area na to, sa may ilalim ng puno ng mangga. Ano, napakalang puno ng mangga. Ito po yung Chico. Ano, pasin nyo dito ang motor ay pasok na pasok dito sa property. May motor na napasok dito. Tapos yung kasama ko andun po, may motor din sila dito. Yan. Ito po yung nadadalhan. Ano, pinistuhan ko na yung pinakang uplan para pagpunta nyo dito makita nyo talaga na maganda, dahil may kalapit bahay tayo. Ayan, tapos flat na area, basta may boundary naman po dyan. So sa kalahating hektarya, yan lang po yung hugutin natin dito. Tapos ito naman yung nasasakupan pa niya, napakaganda din dito. Dito pwede maglagay ng bahay sa area na to. Tapos mababa yung area, mga gawing karsada. Yan, pwede dyan. Ito yung mga fruit bearing Chico, hardwood antipulo, fruit bearing mangga. So nag-upland po ng konti. Yan po yung may boundary, yan taas-taas ng kawayan na yan. Tapos yung may bakod, yung bagong pasukat lang po dyan na nabili na pong property kabila natin na yan. So kaya ito mga ka-art, itong property na to, pag inyong binili to, so masasabi ko sa inyo na panalo kayo dito. So small cut, naghahanap dyan, i-abil nyo na itong half hectares na pinabibinta sa atin ni seller. So kayo na lang po ang makipag-negotiable sa seller pag magugustuhan nyo to. Ito po inuulit ko ay napakalapit sa town proper po ng Lopez. Electricity meron tayo, source of water meron din tayo. Kaya panalong panalo. Dagdagan na lang natin ito ng mga ibang fruit berry para dumami. So pero napapansin ko dito may mga tanim po siya na tordan. Yan, mga tordan po yung mga tanim na yan. Ano, dagdagan na lang natin yung mga tordan na pananim na yan. So, contact na lang kayo sa number dyan sa taas ng screen na makikita ninyo, yung WhatsApp and Viber. So aming service dito, pathway na pathway naman po ito, hindi kahit tag-ulan hindi maputik pagpunta dito. Then napakalapit sa barangay road. Yan, ito na yung pinaka reality ng property. Kaya ano pang iniintay nyo, contact na lang kayo sa number dyan sa taas ng screen na makikita nyo. So dito sa may area nito, may boundary naman tayo dyan. Makikita nyo may pasak na kahoy na yun, yun ang pinakang boundary siguro nyan. Pataas naman po doon sa may kahoy na malaking yun, pag ganun. Yan, palawak. Tapos dito sa area na ito, 2 pitak po na rice field. Yan, napakalawak pa rin po ng kalahating hektarya na pinabibinta na yan. Yan dito, area ito may mga mangga pa sa area na ito. Yan, nasasakupan pa yan, area na yan. Kaya ano pang iniintay nyo dyan, contact na kayo sa number ano po.
Sige, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching.